Welcome sa aking channel at welcome po sa ating segment na Random React. Ngayon po, meron pong pasabog ang SB19. Naglabas po sila ng MV teaser ng kanta nilang Emoji. Nakasama po si Jolin, isa pong international artist mula po sa Taiwan. At isa po pong gagawa natin reaction video. Magre-react po tayo dito kay Bobby Lee. Kung ano po ang nasabi niya o nasabi nila tungkol po sa P-pop at regarding din sa mga Pilipino. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para updated ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Uy! Hey! Wow! Grabe! Pang-international yung datingan po nito, no? Nakakagulat bilang gano'n, bilang pasok. Ulitin natin. Grabe! Oh? Wow, ang galing. Lupit ng quality. Wow, grabe talaga SB19. Wala na po talaga. Going international na po talaga ang mahaliman natin. At speaking of emoji, yun nga po, no, mga emoji po yan, no? Ayan, no? Pinapakita po nila dyan, may smiley, diba? At kung ano-ano pa pong emoji. Diretso na po natin to, ha? Eh, grabe naman to. Sino kaya nang nag-direct na to? Angas, oh. Wow, grabe naman ang SB talaga. Yun. Di masyadong pinapakita ng ano, no, ng matagal si Jolin. Tsempohan natin. Oops. Hirap tsempohan natin. Usog natin onte, ha. Sana matsempohan natin siya. Yun pala siya, si Jolin, no? Medyo hindi natin recognize pa yung mukha niya. Pero ito po siya, yung nasa gitna, yung babae. Sobrang solid po nitong collaboration na to. Tapusin na po natin para sobrang nakaka-excite kasi po na siya po, teaser pa lang po to, no? Kumbaga patikim pa lang po to ng SB19. Diretso na natin. Eh. Napakaangas, oh. Yun. Napakaangas ang mahalima dito. Oh. At nag-iba na ng kulay ng buhok itong si Junard dito, no? Ito taga Aura Farmer talaga 'to, no? Si Josh, eh. Lahat sila napakaangas, men. Ang galing ng shot. May padila pa si Junard. Wow, grabe, napakahusay po nun. Abangan po natin 'to, no? Kailan kaya 'to ilalabas? Tingnan natin. Emoji by SB19 Jolin. Walang nakalagay kung kailan pero palabas na po siguro ang full video niyan. Grabe po to, no. I-like niyo po. I-like niyo, no. I-like niyo ang music video o music video teaser nila para po syempre makita pa po ng maraming 18 at syempre i-share niyo na rin po itong music video teaser po nila na to. Lipat na po tayo dito sa topic natin dito kay Bobby Lee na tungkol po sa kung ano-anong sinabi nila tungkol po sa P-pop. Ano sa loobin nila sa P-pop at sa Pilipino, no? Okay, ewan ba natin kung maiinis pa tayo dito o matutuwa sabihin nila. Pero yon, panoorin na po natin to. Oh. Are there any Filipino boy bands we should know about? There's a P-pop. Yeah. I will say P-pop doesn't. Is there another term for that? It just doesn't ring as well. We gotta change P-pop. I hate P-pop because I've heard K-pop, C-pop. Grabe, no? I hate P-pop, sabi niya. Tong nilalang na to, no? Itong nilalang po na to, ano po yan, ha? Isipin niyo Pilipino yan. No? Lahing Pinoy yan. Kung pilaan man yan, Pinoy pa rin yan. Puro Pinoy po, halos to. Pinoy. Ito, yung bata, Pinoy. Yan. Mga Pinoy po yan, mga yan. Kasi ito, syempre, Pilipino rin po yan. Kahit pilaan po yan, Pilipino pa rin po yan, no? Nakita naman po sa mga itsura nila, no? He hates P-pop daw, no? Yung terminong P-pop. Ito lang sa atin, no? Hindi mo na nila alamin kung bakit P-pop, bakit ganun, bakit ganyan, di ba? Basta lang sila nagko-komento ng ganun. Parang hindi po, walang research, no? Kumbaga, opinion nila yan, pero di ba? Masasabi natin na basta na lang sila nagbibitaw ng kanilang mga opinion sa mga bagay na hindi po nila alam. P-pop. Yeah. I will say P-pop doesn't. Is there another term for that? It just doesn't ring as well. We gotta change P-pop. I hate P-pop because I've heard K-pop, C-pop. Yun na nga yung tawag doon, eh. You can't change P-pop. Yun nga yung tawag, eh. Di ba? Hindi mo pwedeng baguhin yun, nangingialam kayo. Di ba? Wala kayong pakialam doon. Una-una hindi nyo alam, eh. Hindi nyo na nga alam, tapos nangingialam pa kayo. Di ba? Yun ang hirap. Saka ito pa. Di ba yung nga sinasabi ko, di ba? Mga Pilipino pa po itong mga to.
no? Tapos sila pa yung unang instigator na ganunin, no? Yung salitang P-pop, no? Diretso na po natin to. That it just doesn't ring as well. We gotta change P-pop. I hate P-pop because I've heard K-pop, Yeah. C-pop. is P-pop, already- P-pop, yeah. Just Yeah. C-pop. When you said that, maybe. P-pop is tough. Because you can't even say F-pop because that's hard. Sound good. P-pop. Grabe itong mga to. We gotta change Yeah. P-pop. Especially when you said it. Who said Yeah. How many P-pop bands are there? You went like P-pop. How many P-pop bands are there? I don't know, but I think there's like a main one. They dance, they sing. Yeah, that's what I have a question. that's what bands do. Yung sinasabi nito ni Jules, no? Yun po yung SB19, no? They dance, they sing, di ba yung sinasabi? Yung mini-mention niya yun, hindi niya lang po nasabi yung pangalan ng SB19. One, they dance, they sing. Yeah, that's what I have a question. that's what bands do. But they sing better than the Koreans. They just stand. Oo, yun! Tama yung sinabi niya. Yun lang yung nabilib ako sinabi niya, di ba? But they sing better than Korean. Real talk po ang SB19. No, lalamunin nila tong mga K-pop na to, no? Para sa akin, no, siguro ang pwedeng may palag lang sa SB19 pagdating sa live. Siyempre yung in-idolize ka lang na, no, yung in-idolize ka lang na K-pop group, yung Big Bang. Yung nagsimula ng K-pop halos, di ba? Yun lang po siguro ang tatapat. Di ba, yung mga OG. Pero wala na po talaga. Kahit po yung BTS pa itapat nyo, wala. Hindi kakainin ng SB19 yun. Hindi po sa Pilipino tayo, no? Real talk lang. Nakakainin ng SB19 sa live yung mga K-pop na yan pag samasamahin nyo pa yan. Diba? O sa total performance, sa buong performance, kakainin sila ng SB19. Kaya tama, kudos dito no, sa sinabi ni Jules na yun na, yun nga, but they sing better than Korean. Real talk. Yeah, that's what I have a question. that's what bands do. But they sing better than the Yeah, Koreans. they just stand there. But are they just they- stand there. They don't sing. Or they just stand there. Are they trying to match the aesthetic? Yeah, they want to be Korean. Okay, so that No, you got to do your own thing. I think. Yeah. Hip hop has to do their own thing. Wow, they must do their own thing daw, grabe. Para namang yung K-pop, they own thing yun. Para namang sa kanila lang nanggaling din yung K-pop nila. Eh, ginaya lang din naman nila yan sa, alam niyo na, sa West. At syempre sa J-pop. Yung J-pop po kasi ang halos yung nagsimula niyan. Di ba? Dito po sa Japan. Real talk. Di ba? Na mas sumikat talaga yung K-pop kasi talagang hindi nila tinigilan at talagang todo yung suporta nila. Yun naman yung maganda sa kanila sa Korean, no? Talaga pong sinuportahan nila yung kanilang artist. Diba? O yung kanilang produkto, pati po yung K-drama nila pumutok din kasi nga todo support pati ang gobyerno nila. Diba? Pinondohan, kumbaga, binigyan ng matinding atensyon. Diba? Kaya hindi nila pwedeng sabihin dito na they has to do their own thing. Hindi po ganoon. Kahit po yung K-pop, hindi po sila originator niyan. Hindi po. Maling-mali ang sinasabi nila dito. At ngayon po, namamalagbag po ang P-pop at ang SB19. We are doing our own thing bilang Filipino pop, no? 'Di ba? Alam niyo 'yan. 'Di ba? Ngayon po namamalagpag ang SB19. At in general pati po P-pop, no? Kasi nga po pati yung BINI, 'di ba? Talaga po mag-perform na rin sa Coachella. Tapos SB19 sa Lollapalooza. Yun na po, 'di ba? Gumagawa tayo ng sarili nating ingay ang P-pop, no? Yun talaga hindi nila alam eh. Kumbaga, akala kasi nila talagang nanggagaya lang talaga ang P-pop sa K-pop. Hindi po ganoon. May sarili na pong landas ngayon ang P-pop. They want to be Korean. Okay, so that No, you got to do your own thing. I think. Yeah. Hip hop has to do their own thing. Oh yeah, I don't like it. The girl groups too. What's it called? Okay. It's very like K-pop coded. No, hindi na ganoon ang direction noon, 'di ba? Meron nga tayong isa pang grupo nakalimutan ko. Yung Alamat, 'di ba? Yung Alamat, oh. 'Di ba? Sariling ano rin natin 'yun kasi nga yung culture natin, yung lengguwahe natin, yung mga dialects natin, 'yun ang inaano ng Alamat, 'di ba? Shoutout sa Alamat, no? Talaga pong may sariling landas na ang P-pop, 'di ba? Hindi na sinasabi din ginagaya yung K-pop, hindi na ganoon. 'Di ba? Kaya nga po yung SB19 ang kumbaga nagpatag ng daan, no? Para dun sa mga baguhang mga P-pop artist, no? Para meron na silang batayan, no? Yung SB19 talaga, yung magiging batayan nila para maging P-pop artist sila. Yun yung landas sa tatahakin nila. Hindi na po yung mga K-pop, 'di ba? Kaya yung SB19, 'di ba, nag-indie na nga sila. Hindi na nga sila hawak ng show BT. Kumbaga minanage nila yung sarili nila. Ngayon, isipin niyo, no, papunta na nga po sila sa Lollapalooza. 'Di ba? Malaking kudos po sa SB19. 'Di ba? Kaya mali po yung mga pinagsasabi po nila dito na yun nga na talaga pong yung K-pop coded na sinasabi nila na yan. Maling-mali po yun.
Hindi kasi nila alam, kumbaga, syempre alam niyo puro komedyante po itong mga to, lalo po to si Bobby Lee. Kahit walang research yan, talagang ganun lang ang gagawin yan para lang makapag-komento para syempre, meron silang topic dito po sa kanilang Tiger Belly na podcast. Yeah, the girl groups too. What's it called? Okay. It's very like K-pop coded. Mm-hmm. But isn't There's all a that? very popular K-pop girl group, not Mm-hmm. K-pop. Well, yeah, but they're called called Cat's Cat's Eye. Eye. And Manon's Sophia. out. Well, yeah. Yeah. You like Manon the best? I do. There's a Filipina girl who's kind of like the leader of the group, Mm-hmm. right? I know, and I'm so sad. Yeah. She changed her. Well, hindi ko alam tong Cat's Eye na to, no? Kung K-pop group to, hindi ko po sila kilala. Pero kung sinasabi niya na meron nga daw na Pilipina na leader ng grupo na yon, kudos, di ba? Malaking kudos po yun. Siyempre, Pilipina. Pinoy. Ibig sabihin, kung K-pop group siya, tapos naging leader Pilipina. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Ibig sabihin, malupit siya. Di ba? Tinalo niya pa yung ibang mga kasama niya. Kung mga purong Korean ba yan, o baka mamaya halo-halo din, no? Hindi ko rin alam eh. Pero yung sinabi niya rito na leader nga raw yung Pilipina, kudos. Kasi Pilipina yun. Ibig sabihin po, may something siya, kaya siya naging leader. Girl who's kind of like the leader of the group, right? Mm-hmm. I know, and I'm so sad. Yeah. She changed her nose for And she got I think she felt the pressure to get a nose job. Do what you want, girly, but like, fuck, she was just, represent the Filipino nose. Well, pagdating po dyan, no, yung nga, nadi-disappoint nga daw siya, sabi niya, sila, no? Si Jules, saka tong si Michaela ba pangalan nito, yung ex to ni Bobby. Nadi-disappoint daw sila, di ba? Dahil nagpagawa daw ng ilong yung leader nga na yon ng K-pop na Pilipina. Para sa akin po, no? Your body, your rules, di ba? Ikaw yan, katawan mo yan eh. At kung talagang kailangan yun, para lang talagang masabi natin yung ano yun, dahil nasa ganong silang industry. 'Di ba? Hayaan mo siya kasi sa una-una buhay niya 'yan, 'di ba? Hindi ka pwedeng makialam sa part na 'yon. Para sa akin po 'yun ha. Kasi iba-iba tayong opinion, iba sasabihin siyempre, 'di ba? Iba. Sabihin, "Oh nga, bakit ganoon pa Pilipina nga, dapat proud siya sa itsura niya, ganoon, 'di ba?" Ngayon po kasi at this day and age, hindi na po ganoon eh. Hindi na po dapat maging sarado yung utak natin. 'Di ba, sa mga ganyang bagay. Kasi nga po, ang bilis po ng takbo ng panahon ngayon, 2026 na po ngayon. Yung mga noong na-ooperate lang natin noon, 'di ba, yung nakagisnan natin noon, wala na po 'yon, obsolete na. Meron pa, naiiwan pa rin po, meron pa rin po talaga yung tayong mga sinusunod, pero marami na pong nadagdag ngayon. At marami na pong, bilang in general ay sobrang bilis nga ng panahon, tanggap na po yung mga ganun ngayon. Kahit pa sa Pilipinas, 'di ba? Tapos si Stel nagpa-enhance at kung sino-sino pa pong mga artist at mga artista. At kahit nga po hindi artista, nagpapagawa, di ba? Katawan nila yan, wala tayong masasay dyan. Di ba? Kung ginawa man yun yung sinasabi niyang leader ngayon ng Cat's Eye na Pilipina, wala na tayong magagawa doon. Kahit naman sila, hindi mo naman masasabi. Tingnan mo nga itsura niya, hindi mo alam kung nagbo-botox ba siya. Di ba? Kung yung mga yan, yan, kung mga legit ba yung mga pagbumuka ng mga yan, di ba? Yun lang eh. Kumbaga, basta lang din sila makapag-komento sa kanilang podcast. Just, represent the Filipino nose. Yeah. Was it flat? No. Do you see a difference, Ayun pala siya. Bobby? For real? She's hot. Okay. Wait Waitin natin. Was it flat? Ayun, ito siya, no? No. Do you see a difference? So, siguro, malamang ito yung original na ilong niya. Di ba? Tapos, ito na siya ngayon, di ba? Wala naman tayong magagawa dyan eh. Kung gusto niyang ipagawa yung ilong niya o yung mukha niya o kung anong pagawa niya sa katawan niya, karapatan niya yan bilang tao. Di ba? Kung yun yung gusto niya at para, di ba? Parang siguro, alam niyo naman sa South Korea, talagang kailangan niyang perfect ka. Di ba? Para siguro dahil na rin yan ang trabaho niya, kailangan niya i-level din yung itsura niya sa mga kasama niya. Na which is hindi ko po alam kung talagang puro Korean din yung kasama niya. No? Hindi natin alam kung may mix din doon. Kasi parang bihirang-bihira nga yung makapasok yung talagang solid na Pilipina kung Pilipinang-Pilipina ka sa isang K-pop group. Di ba? Sobrang rare yun. Ibig sabihin, talagang talented po itong Pilipinang to. Kung ganun. Di ba? Solid. Not really. Bobby? For real? She's hotter on the left. Really? Yeah, that's what she looked like before. Yeah, she's way hotter on the left. Yan yung opinion niya, siyempre, di ba? At unang-una, kung gusto niya yung dati, yung preference niya yun, di ba? Ako kung ako tatanungin niyo rin, talaga kung ako tatanungin niyo, real to ka, lalo't ako, Gen X ako. Mas gusto ko talaga original.
Pero syempre nga, at this day and age nga, kailangan kasi yan lalo ganyan yung trabaho nila, yung visuals, no? Yun yung unang-unang nakikita sa kanila at unang-unang papansinin sa kanila. Malay nyo, talagang insecurity niya rin yan, yung ilong niya. Di ba? Kaya pinagawa niya yung ilong niya. Para maging better siya, para yung pakiramdam niya sa sarili niya, di ba? Maging better siya. Hindi naman po masama yan. Kung may kakayanan ka, di ba? Kaya mong magpagawa at wala kang inaarkabyadong tao, go! Di ba? Walang pipigil sa'yo. Di ba? As long as wala kang tinatapakan tao, gawin mo yung nararapat para sa'yo. Kasi ikaw yan. Sariling katawan mo yan. Di ba? Hindi yung katawan ng ibang tao. Left. Really? Yeah, that's what she looked like before. Yeah, she's way hotter on the left. I hate her on the right. Because on the right, you can tell she had something done. No, the left is so cute. I like the button nose. I did too. It's super cute. She's a very cute girl. She's Filipino? Yeah. Very pretty. Di ba? Pretty siya. Pretty talaga siya, no? Hindi ko talaga siya kilala. Sorry na. Pretty girl. Changed it. She changed it. Wow. Yeah, you guys are a beautiful bunch Thank of people. you. Is that weird? I just like that. What? Anong sabi niya? Beautiful bunch of people? Parang hindi accurate yung sinabi niya na yun. Yeah, you guys are a beautiful bunch Thank of people. you. Is that weird? I just like that. Yeah. Bunch. No, you're The bananas. A real no, it's the Calling us cool apes. electric. What? What the fuck? Sorry sa language, no? Bunch of bananas, you calling us ape? What the hell? What ganon? Ano ba naman tong podcast na to nila, Babili? Bakit ganito? Parang sobrang offensive, no? Offensive na po talaga sila dito sa parting to. No? Isipin niyo kasi kung di niyo kilala si Babili, ilang beses na po nagpunta ng Pilipinas yan. At syempre napapalibutan din siya ng mga Pilipino, 'di ba? Puro Pilipino po yung mga yan. At yung kaninang lalaki dito, 'di ba? Yung hindi ko na kung editor ba nila 'yon o whatever. Pilipino rin po 'yon. Kahit pa sabi mong half pa sila, Pinoy pa rin sila. Parang kung lalo yung sinabi nung nandito, 'di ba? Sabi niya, I hate P-pop. Baguhin daw nila sana yung pangalan na 'yon. Sinabi rin ni Michaela 'yon, 'di ba? Parang sa akin, 'di ba? Bakit anong nangingialam kayo? Unang-una, dapat kayo yung unang-unang nagtatanggol. 'Di ba? Kasi may lahi kayong Pilipino. Pilipino pa rin kayo at sabihin yung American citizen na kayo. Hindi kayo mabubuo kung hindi kayong lahing, yung isang lahi nyo, isang 50-50 side nyo, o yung 15 side nyo, kalahati nyo, Pilipino. 'Di ba? Yun lang yung sa akin eh. Okay lang yung mag-podcast ka, magbigay ka opinion, lahat tayo may karapatan sa ating opinion, 'di ba? Pero minsan sobra na, 'di ba? We're a beautiful bunch Thank of people. you. Is that weird? I just like that. Yeah. Bunch. No, you're The bananas. A real no, it's the Calling us cool apes. electric. What? That's true. I should use a different. Yeah, don't use That is true, sabi pa niya, no? Grabe. So, yun ang meant niya, no? Minent ni Babili yun na you're a bunch, di ba? Tapos sabi nito ni Michaela, di ba? Bunch of bananas, so calling us ape. Sabi niya, that is true. Di ba? Hanggang dito lang po tayo, no? Medyo naiinis na rin po ako, contain ko lang din sarili ko, pero check po natin yung comment section, balay natin kung ito po pumutok na po ba to, tingnan nga natin kung may mga nag-comment na po dito mga Pilipino, no? Para malaman po natin sa loobin din ng mga nakapanood po nito, kasi po alam ko ay masyadong maselang topic din po ito, parang racism po yung dating, di ba? Tingnan po natin yung mga comment section, newest natin, newest. Yun na ang sinasabi natin. Ito na. Laughing at K-pop, di ba? Ay, laughing at P-pop. You don't know P-pop? Oh, idiots alert, guys. Uy, grabe. Bunch of racists, they think they know it all. Yun na nga, di ba? Sinasabi natin. P-pop vocals is way better than K-pop daw. This whole discussion here about P-pop is so ignorant and cringe. Here's your attention. I hope your video gets the attention, but not for that what you intended. Check out SB19 first before you judge. Then check yourself. Then the attitude about P-pop name is childish. The judgment about SB19 is ignorant. The opinion about Sophia are both ignorant and racist. Yun na nga, SK K-pop also have plastic surgery. So what? Also, Cat's Eye are co-managed by SK company. So what exactly are you trying to prove? Yun na po, no? At and so on, di ba? Ayan sinasabi natin, no? Talaga pong marami na po pala nag-react dito. Kasi po talagang medyo borderline racist na po talaga, no?
yung mga pinagsasabi po nila dito. No, hindi po natin maiiwasan yan. Kasi talaga pong pag sinabing pag topic po talaga ay racist, magre-react po talaga. No? So ngayon po napatunayan po talaga natin na ilang beses na po, no, maraming beses na. Una yung sa sibling, di ba? Nilalait din tayo mga Southeast Asian. Gaya daw sa K-pop, mukha tayong unggoy, di ba? Taga-jungle tayo, di ba? Kumbaga nakikinabang sila sa atin pero ganun yung treatment nila sa atin. Kumbaga wala tayong silbi sa kanila, di ba? Kumbaga tae tayo sa kanila. Tapos yun nga yung nakarang reaction video din natin na ayaw tayo papasukin sa South Korea, no? Sa kanilang mga establishment doon na talagang in-emphasize po tayong no Filipinos allowed. At sa mismong sariling bansa natin sa Pilipinas, may mga establishment din doon na Korean, na South Korean restaurant na bawal din pumasok ang mga Pilipino. Mind you, sarili po nating bansa yun. Strike 2. Di ba? Tandaan nyo, strike 2 na. Ngayon, ito naman po itong kay Babili. Di ba? Ito pong si Babili, South Korean yan. South Korean po yan, si Babili. Di ba? Tapos ganyan po yung naging topic nila. Ito po si Babili. South Korean po yan. Tapos ito po, nakakalungkot, puro Pilipino po yung mga yan. Yung mga kasama niya rito. Pati po yung mga staff ni Babili, karamihan po dyan ay half Filipino. No, tandaan niyo yan. Strike 3. Diba? May nasabi na naman sila tungkol sa P-pop o syempre sa Pilipino in general. No, kaya ngayon, another paalala ko po sa inyo. Pinaalala na rin po sa atin ng SB19 na sana mas tangkilikin natin ang sariling atin o mas tangkilikin po natin muna ang ating kalahing Pilipino. Ngayon po, i-remind ko na naman po kayo. Hindi lang po tungkol po to sa SB19 o sa 18 Tayo pong mga Pilipino. Sana po, wake up call. Ito no, strike 3 na po to. Please, mas tangkilikin po natin ang ating produktong Pilipino o ang ating mga sariling artist. Lahat po, kahit po kami mga content creator, no, sana mas tangkilikin nyo po kami. Nakikita nyo na po, no, strike 3 na po dito ang South Korea. Pagdating po sa treatment sa Pilipino. Hindi na po maganda ang trato nila sa atin o sa buong Southeast Asia, no? Southeast Asian countries, no? Mababa po ang tingin nila sa atin. Tae po tayo sa kanila. 'Di ba? Pinapalakas po natin ang ekonomiya nila. Bili kayo ng bili ng ticket ng mga artists nila, yung mga K-pop nila, pati po yung mga K-drama nila, tinatangkilik nyo. Pero tingin nyo, di ba? Pinayaman nyo sila ng pinayaman, tapos ano ang tingin sa atin? Tae ang tingin nila sa atin, di ba? Napakababang Asian ang tingin nila sa atin kasi nga iniisip nila third world country tayo at maitim tayo sa kanila. Ganun ang tingin ng South Korea sa atin. Strike 3 na po to. Uulitin ko po, no, madala na po sana kayo at talaga pong magising na kayo sa katotohanan, lalo po yung mga tumatangkilik po sa mga K-pop fans dyan, diba? Yung mga K-pop fans, mga K-drama fans, diba? Ngayon yun na po napapatunayan na ganito po ang tingin nila sa atin. Ibig sabihin lang po nun, kahit pagsayang pa po kayo ng laway, tili kayo ng tili sa kanila, humanga kayo ng humanga, diba? Gumastos kayo ng libu-libong perang inipon nyo para na makanood ng kanilang mga concerts, ng kanilang mga K-drama, baliwala pa rin kayo sa kanila. Hindi kayo kilala at unang-una tae ang tingin sa inyo. Sana po ay wake up call po to, no? Sana po magising na po kayo sa katotohanan. Unahin nyo po ang Pilipino, no? Filipino artists, Filipino content creators, basta Pilipino, produktong Pilipino unahin nyo, natangkilikin bago ang foreign, no? Unang-una lagi po sinasabi sa inyo, no? Hindi ko po kayo pinipigilan na humanga sa mga foreigners, lalo po sa mga South Korean artists. Pero please lang, sa nakita nyo ngayon, napanood nyo, unahin nyo o mas suportahan nyo ang mga Filipino artists o produkto ng Pilipino bago ang mga foreigner. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.